Yes? Kung hindi na tayo miyembro ng ICC, ba't natin susundin yung warrant na inisyo niya? Alright, so panoorin natin ito. Hindi na tayo miyembro ng ICC. So bakit pa susundin ng ICC na yan dito sa Pilipinas? Wala ako nakikitang maliwanag, diba? Wala silang jurisdiction dito. Mismo Alright? ang nagsasalita. At kung pagbabasihan mo, ang napanood ko lamang yata ay si Secretary Remulla. Sabi niya may nakita raw siyang dokumento na parang gusto siyang interviewin. Tama ba? Yun ang inarinig ko. Pero hindi ko naman nakikita pa yung papel. At kung gusto man siyang interviewin, hindi ko alam kung napadala na siya ng notisya na gusto siyang imbitahin. Papaunahan ko na. Unique at kakaiba ito dahil kung pag-uusapan natin ang nakaraan ng Senado, yung mga naunang Senate President sa kaso ni Senator Enrile, sa kaso ni Senator De Lima, sa kaso ni Senator Trillanes, ang naging pasya ng Senate President sa mga panahong yon, huwag payagang arestuhin ang isang senador habang nagsesesyon ang Senado. In-extend ng konti yan sa kaso ni Senator Trillanes. Huwag payagang arestuhin sa loob ng pasilidad ng Senado. Pero sa labas pwede na o paglabas pwede na. Alam nyo? Pero hindi sinasabing immune siya sa aresto. Pangalawa, sa ilalim ng saligang batas, immune from arrest ang isang mambabatas para sa isang krimen na ang kaparusahan ay hindi lalampas ng 6 na taon. Kung pag-aaralan ninyo ang ICC at kasalukuyan pa lamang namin pinag-aaralan ito, ang parusa sa crimes against humanity na chismis na sinasabi nila, kaya mahirap na yun daw ang ikakaso, ay not more than 30 years. So, ang not more than 30 years ba, pasok sa hindi lalampas sa 6 na taon? Ang batas kasi natin, may minimum, may maximum. Ang batas doon iba So, pag in-apply mo yung konstitusyon natin sa terminolohiya ng batas nila, posibleng pumasok. Di ba? Ang not more than 6 years, pasok sa not more than 30 years. So, pinapapag-aralan namin sa mga abogado ngayon, at tiyak ko pinag-aaralan din ng abogado ni Senator Bato. So, hindi sa ganun ka simple. Sunod, kung mag-i-issue ng warrant, ito'y puro katanungan lamang. Kung mag-i-issue ng warrant nga ang ICC, kung hindi na tayo miyembro ng ICC, ba't natin susundin yung warrant na in-issue niya? Iba yung may jurisdiction sila nung nangyari yung mga events na sinasabi nila. Doon sa, ngayon, di na tayo miyembro So, legal bang pwedeng ipatupad yan ng pulis? Hindi ko alam ang sagot. Legal bang, pag pinakitaan ka ng warrant ng ICC na hindi na tayo miyembro, anong legal na epekto nandito? So marahil, baka may dagdag pang proseso. Yung tinatawag nating recognition of foreign judgment. Na para madesisyon na ng korte kung tama nga ba yun o legal o hindi. Ito'y lahat bagong mga sitwasyon legal na hindi pa natin napagdadaanan. So hindi ko ba masabi kung anong magiging kapasahan dahil hindi pa namin klarong nakikita rin yung mga legalidad na papasok dito. Pinapapag-aralan ko pa rin sa legal ng Senate. Jurisdiction sila pag hindi nagpa-function ang korte natin. Nakahanda ka ba? Nakahanda ba ako aminin na hindi nagpa-function ang justice system sa ating bansa? Na kinakailangan silang manghimasok at makialam dito? I'm sorry? Well, tila nagpasa ang administrasyon na hindi nila kinoconsider yun, kaya nga ayaw nila mag-cooperate. Di ba? Pero isa yun sa requirements. Ako, may jurisdiction sila dahil dysfunctional. Hindi nagpa-function ng tama. Walang remedy dito. Ang mga biktimas na api,